Hello guys, welcome back. So ngayon nandito tayo sa kitchen guys. Ayusin natin tong rice cooker kasi hindi siya hindi na siya umiinit. Makikita nyo naka-on na yung power. Kaso dito, ayan, tingnan natin. So wala siyang ilaw tsaka hindi na siya nag-iinit. So yun guys, palitan natin to ng thermal fuse kasi kalimitan itong sira ng mga rice cooker. So ayan, bale guys, may dalawang screw. Ayan, tanggalin natin tong dalawang screw dito sa ilalim ng ating rice cooker. So ayan, triangle kasi yung screw kaya pwede na maliit na screwdriver. So ito, yung pangalawang screw, tanggalin natin. So ayan, tanggalin natin yung ilalim ng ating cover. So ayan, makikita nyo, yan yung ilalim ng rice cooker. So ayun guys, kung makikita nyo, yung nakabalot na puting insulation na yan, yan yung thermal fuse na ating papalitan dito sa rice cooker. Ayan. Tanggalin natin yan. Yung isang yan. Ayan. Itong isang side. Wala kasi akong maliit eh. So subukan natin to kung gagana. Ayun. Kung natanggal natin. So yun, natanggal naman guys. Pwede na. Maliit lang naman to eh. So ito guys, ito yung subukan nating palitan. Itong thermofuse na tinatawag. Ito kasi sabi sa akin nung kakilala ko ng electrician. Yan. Ito yung tinatawag nilang thermofuse. So ito yung ating papalitan. Tingnan natin kung ano itsura niya. Kasi nga ito yung usually na kalimitan nagiging problema sa rice cooker. So yun guys, bibili tayo ng doon sa tindahan para ayan, para hindi ayan, 10 amps siya, 10 amps tapos 250 volts. Ayan guys, nandito tayo sa sa bilihan. Ayan, dyan tayo bibili ng thermal fuse. So yun guys, eto guys, nakabili na tayo ng thermal fuse. So bali ganun din yung niya. So ipakita ko sa inyo, ayan. So bali parehas din siya ng specification. Ayan, kung makikita nyo 185, yan, 240 volts, 10 amps. Tapos yung temperature niya ay 185 degrees Celsius. So ayan yung ating bagong nabili. Tapos ito naman yung luma. So bali ganun din yung specs niya. Bali ayan. So ano rin siya, 10 amps, 250 volts. Kaso yung temperature niya 184 degree Celsius. Okay lang yan, 1 degree lang naman yung diferensya. So yan, titingnan natin sa tester kung. So yan guys, ito yung ating multimeter. So titingnan natin yung yung continuity niya. So yan, bali titingnan natin. So ito, testingin natin to, itong isa. So yan, kung makikita nyo, walang pagbabago. Wala siyang continuity. Ayan, 1 pa rin. Pero ito, tingnan natin ito isa, yung bago natin bili. So ayun, kung makikita nyo guys, pumalo yung natin, meter natin. So ayan, nag-zero siya. So ibig sabihin, meron na tayong continuity dun sa ating fuse. Ibig sabihin, hindi naputol yung ating fuse. So tingnan ulit natin. So ayan guys, pumalo na siya ng zero. So pag nag-zero siya,
So ibig sabihin na may continuity, hindi putol yung linya. Wala siyang putol dito sa loob. Bali yung gawin natin na ikutin lang natin na pabilog para doon pa sa papasukan ng screw. Ikutin lang natin siyang ganyan. Para dito yung ano dito yung paglalagyan ng ng ating screw. Ayan. Tapos ganun din sa kabila. Dito kasi papasok yung screw natin. Ayan. Simple lang yan guys. Kayang-kaya natin gawin. So bali ito. Dito na natin siya i-connecta. Doon sa ating pinagtanggalan kanina. Lagay natin yung yung insulation niya. Ayan, may insulation yan Ayan guys, bali yung isang connection dito nating i-connecta. So ayan, siguraduhin lang natin na mahigpit niya yung yung ayan. So tapos ito naman kabila. So ayan guys. Ayan, nakapasok na yung ating screw. Siguraduhin lang natin maayos yung pagkakalagay natin. At hindi siya maluwag. So ayan, bali guys, ibalik na natin yung cover nung ating rice cooker. So ayan, lagay natin yung isang screw dito sa kabila. At tapos ito naman yung ibalik din natin yung isang screw sa kabila. So ayan guys, yan na yung ating yung ating Black & Decker na rice cooker. Tingnan natin saksak natin kung gagana na itong ating ginawa. So yan guys, bali itong ginawa nating rice cooker ay Black & Decker rice cooker. Tapos ang model niya ay RC650. Bali maliit lang itong rice cooker na to. So ayan. So tingnan natin guys kung gagana. So i-plug muna natin. So yan, switch natin yung power. So yun, maganda yung indication, meron na siyang ilaw. So titingnan natin yung lagyan natin yung cover niya, lagyan natin ng tubig. Tingnan natin kung iinit na. So ayan guys, lagyan ko na ng tubig. So subukan nating painitin. Tingnan natin kung successful yung ating repair dito sa ating rice cooker. So ayan guys, narinig nyo, parang kumukulo-kulo na siya. So tingnan natin. Guys, uminit na yung tubig natin. So successful yung ating ginawang repair dito sa ating rice cooker. Ito ang dito sa Black & Decker na rice cooker. Bali, yun nga, ang naging sira lang niya ay yung thermal fuse niya. So ayan guys, sana nagustuhan niyo yung ating ginawang DIY ngayong araw na ito dito sa ating repair dito sa ating rice cooker, kasi ilang araw na rin hindi namin siya nagamit kasi nga hindi pa ako nakabili nung thermal fuse kasi busy pa ako sa trabaho. Kaya ito muna ang isang rice cooker namin yung ginamit namin. So ngayon magagamit na namin to kasi nga gawa na natin, na DIY na natin. So sana nagustuhan yung ating DIY guys. Madali lang, kayang-kaya nyong gawin basta yung thermal fuse na bibilhin nyo ay kaparehas din dun sa tinanggal natin para hindi tayo safe tayo, para hindi magka-problema, para tamang spare parts yung ating ibabalik dito sa rice cooker. So yan lang guys, hanggang sa susunod na video. God bless and be safe.